ng 214 billion. Sa iba pa balita, mahaharap po sa mga kasong paglabag sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act at falsification of legislative documents sina House Speaker Martin Romualdez, tatlong iba pang kongresista at dalawang hindi pinangalanang individual dahil po sa sinasabing maanumalyang budget insertions ng 214 billion pesos sa 2025 national budget. Ginit naman ng grupong nagsampa ng mga kaso sa Ombudsman na hindi pamumulitika ang dahilan sa ginawa nilang pagsasampa ng kaso, kundi nais po nilang mapanagot ang mga kongresista. Para sa detalye, may live report si Erlo Bringas. Erlo. Ali, bukod sa kasong kriminal ay maituturing din daw na maraming mga paglabag ang mababang kapulungan ng Kongreso patungkol pa rin nga dito sa insertion ng 2025 national budget. At bukod sa kasong kriminal nga, Ali, itinuturing din daw ng grupo na ito'y paglabag din o criminal offense sa mga Pilipino. Formal nang nagsampa ng kaso sa Office of the Ombudsman si Davao del Norte 1st District Representative Pantaleon Alvarez kasamang ilang opisyales ng Citizen Crime Watch Group na si Jimmy Bondoc, Raul Lambino at iba pa. Sinampa sa Ombudsman ng grupo ang 12 counts ng falsification of legislative documents na nakasalig sa Article 170 Revised Penal Code at violation ng Section 3E ng RA number 3019 o ang Anti-Graft and Corruption Practices Act. Ayon kay Representative Alvarez, minabuti na nilang dalhin sa Ombudsman ang kaso dahil na rin daw sa dami ng naging paglabag ng mga ito sa batas. Ang sana inisip namin, yung violation lang ng revised penal code. Ngayon may nagsabi na sa dami ng nilabag na batas, bakit hindi natin i-file lahat ng kaso na po pwedeng i-file? Kaya napagdesisyonan ng grupo na pumunta rin dito sa office ng Ombudsman. Bukod kay Romualdez, responded din sa kaso sina Representative Elizaldico, Representative at Majority Leader Manuel Dalipe, Stella Kimbo at iba pa. Kabilang sa unang nilamag umano ang falsification of public documents at iba pa, at marami din silang nakitang lapses o idinagdag sa GAA na hindi umano dapat kailangan. Kinwestiyon nila ang mga bagong insertion sa GAA na kung saan may tuturing nilang falsified insertion sa budget. Ay yung pagsingit ng imagine 241 billion pesos. Ang laking halaga yan. Hindi mo pwedeng sabihin na typographical error yan na kinurek ng technical working group. Mahirap po, ang laki ng amount na involved. Marami yung blanco na yon. Ngayon nung tinignan namin ano yung mga nilagay nila doon sa blanco, tinotal namin umabot sa 241 billion. Paliwanag pa ng grupo, kaya 12 counts ang isinampa nilang kaso ay 12 beses din kasi umanong pinunuan ang mga blankong bahagi ng GAA habang inaprubahan ng BICAM at 0 dapat anilang nakarating sa Pangulo ay dapat 0 din. Dapat anilang inilagay lamang dito ay wrong grammar o wrong spelling at hindi 0 ang inilagay, kaya nagkaroon ng karagdagang numero sa total budget. 12 beses anila ito ginawa na nagkaroon ng illegal insertion. Iginit nila na ang krimen ay hindi lamang paglabag sa revised penal code. Ito ay may tuturing din daw na offense sa mga Pilipino. Sinabi naman ni Alvarez na ang substantial budget insertion ay ginawa ng walang congressional approval at hindi raw tinalakay sa ginawang bicameral conference committee. Tinanggi naman ng grupo na may kinalaman ito sa politika at may tuturing nilang isang krimen. Di rin daw ito timing sa kasalukuyang nangyayaring kaganapan. Alam nyo, yung sinasabi nilang timing, wala namang timing yung criminal case eh. Kung gumawa ka ng krimen, yun ang timing. Gumawa ka ng krimen, alangan namang i-file mo yan sa susunod na taon. I-file mo yan sa nakaraang taon. Hindi pwede. Ginawa nila yan recently, kaya kinakailangan aksyonan kaagad natin. Wala din nila itong koneksyon sa inihain na impeachment complaint ng Kongreso laban kay Vice President Sara Duterte at itinanggi nila ang paratang ng Kongreso na diversionary tactic ang ginawa nilang pagsasampa ng kaso. Magkahiwalay yan. Kasi iba naman yung impeachment, ibang usapin yun. At ito, criminal case ito, ibang usapan dito.
yung sinasabi nilang diversionary tactic, at tingnan nyo ito. Sino nag-divert? Alin ang nauna? Di ba yung press conference ni dating Pangulong Duterte at ni Congressman Ungab, doon nila pinaputok na maraming blanco yung BICAM report. Ngayon, ayaw nilang pag-usapan yan dahil sigurado swak na swak sila sa yung kaso. Kaya sila ang gumawa ng diversionary tactic. Gumawa sila ng issue na matatabunan itong iskandalo sa budget. Sa Batala Ali, inaalam na rin ng grupo yung mga staff na naging bahagi o naging kasama doon sa insertion na kanila din daw na nakatakdang masampahan ng kaso dahil liable din daw ang mga ito lalo na kung unlawful yung instruction sa kanila. Naniniwala naman ang grupo o tiwala ang grupo, kumpiyansa sila na mapupush through itong mga kaso na ito at magkakaroon ng resulta sa mga susunod na linggo at susunod na buwan. Ali. Okay, maraming salamat, Erlo Bringas. Maraming salamat. At ilang leader ng Kamara kinasuhan sa Ombudsman kaugnay sa umano'y insertion sa 2025 national budget. Sina dating Speaker Pantaleon Alvarez at Attorney Ferdinand Topacio ang naghain ng reklamong katiwalian at falsification of legislative documents kasabay ng rally ng Citizens Crime Watch. Ayon kay Alvarez, abot sa 241 billion pesos ang iligal na isiningit sa 2025 budget pagkatapos ng BICAM. Wala pang tugon sa reklamo ang kampo ng House Speaker, pero para kay House Majority Leader Manix Dalipe na isa sa mga kinasuhan, politically motivated at walang batayan ng reklamo. Binigyang diin niya na ang pagpasa sa 2025 national budget ay constitutional duty nila at hindi isang krimen. Ayon kay Dalipe, paninira lang ang mga akusasyon na layong sirain o questionin ang integridad ng Kamara. And when you take the totality of circumstances, it could not have been otherwise unless the staffers will admit that they did it on their own. Well, that is another matter. But under the doctrine of command responsibility, under the doctrine of circumstantial evidence, it leaves us no choice but to strongly believe that these insertions were made at the behest and upon the instructions of those whom we have named in our complaint affidavit. It was the speaker, the former speaker, I should say, who tried to get people on board. And I am here because as a member of Congress, as still an incumbent member of Congress, he has access to some of the documents, and not only that, he's very familiar with the process as to how a bill, especially something as complicated as a General Appropriations Act, becomes law. So he was the one who first noticed some anomalies, including, but of course not limited to him, including Senator Ivy Marcos, Congressman Ungab, and they went to some people who were willing to get on board. When you take